Pero kapag pinag-usapan na natin kung yung franchise, di ba sa franchise ng TV stations, may mga kulatilya yan, di ba? Yung mga meron ka dapat na sundin, ng mga patakaran, etc. So, magkakaroon rin po ng ganun po sakasakali. Yes, Ted. No? In fact, ang layunin nitong TRICOM ay magkaroon ng isang pamantayan at panuntunan ang paggamit ng social media. Ika nga, dapat magkaroon, number one, code of conduct ang mga actors dito. Gaya sa inyo sa broadcast media, kayo ay nasa ilalim ng isang regulatory body na KBP. Ganon din naman po doon sa mga manunulat, no? NUJP. In fact, kahit nga po sa advertising, may advertising board that regulates and disciplines yung mga members that they see that are violating, no, yung kanilang mga panuntunan. So itong mga patakaran na ito ay dapat magkaroon maging gabay, no, sa mga gumagamit ng social media. At kapag ito yung na-violate o na-abuso, siguro may karampatang ding mga penalties ito, Ted. Okay, ito ba ay nabubuo, may draft na ho ba na panukala ito na maaring umabot hanggang 20th Congress? Kayo ho ba'y meron pang isang term, Congressman? Wala na, Ted. No? Ako'y graduate na. Hindi na po ako kandidato. Wala po akong tatakbuhan sa ngayon. Ito namang panukalang ito, sana may pasa ito bago mag-sinid adjournment ang 19th Congress. Pero kung hindi naman po, malamang ipagpapatuloy din po ito sa next Congress. Para naman po ito sa ating lahat. Ayaw po natin kasi na, Ted, no, araw-araw may nagmumura. No? Alam natin ang ating mga kabataan meron pong access sa social media. Buti nga sana kung nagmumura lang. Yung iba dyan, nananawagan ng kaguluhan, nananawagan ng people power, o hindi kaya, nananawagan ng kutita. No? Ito ba yung mga papayagan sa paggamit, sa mga gumagamit ng social media platforms na ito? I think, no, dapat ito ay magkaroon ng isang patakaran at panuntunan. Kasi ito ay isang industriya natin. Sa opinion ko, sa kabilang banda, hindi naman garantiya yung prangkisa na nais nilang ibigay sa social media platform. Pinapanukala nga nito ni Congressman Barbers. Bakit? Dahil alam naman natin itong ang panukala niyang ito para dun nga sa mga fake news na lumilitaw. Kumbaga nga nang magkaroon ng panuntunan ayon sa kanya. Sa aking munting pananaw, yung prangkisa, hindi yun isang garantiya na yung fake news ay mawawala na. Tingnan nyo na lang ang radyo o TV. May prangkisa yung mga yan, hindi ba? Nakasigurado ba tayo na ang mga yan ay hindi fake news? Hindi nagbabalita rin naman ng mga kasinungalingan. May prangkisa yan, hindi ba? Lalo na ngayon, nakikita naman natin kaya nga tayo may mga binabansagan na mga mainstream media na bias. Dahil nga nalalaman natin yung kanilang mga pinaparating sa tao ng mga impormasyon o yung mga balita ay taliwas dun sa katotohanan na mismo nakikita naman natin. Paano din natin ito malalaman at masasabi na kahit sila may prangkisa na hindi naman tayo nakasigurado na tapat sa sambayanan yung mga impormasyon na inihahatid nila. Tingnan nyo, manood ka mismo sa mga vloggers na nagla-live. Tapos makita mo kung ano yung sitwasyon dun sa mong inipipicture nila o kinukunan nilang pangyayari sa pagla-live nilang yun ng mga vloggers. Tapos ibabalita ngayon ng mainstream media kinahapunan. At iba yung kanilang sinasabi kaysa dun sa mismong pinapakita ng vlogger dun sa kanyang video. Kung ano man yung kanyang kinukover na yun. O hindi ba ito maliwanag na nakita natin na isang uri din ng fake news o pagsisinungaling. Tapos ngayon tila isang malaking kakulangan sa mga social media platform na kung walang prangkisa magkakalat nga ito ng mga kasinungalingan at fake news. Paano natin masasabi na mawawala nga ang kasinungalingan na ito? O mga hindi tamang mga paghatid ng mga balita at impormasyon sa tao. Kung ganito naman may mga prangkisa ng dati, hindi naman talaga legit na rin yung mga na ipaparating nila. At maliwanag na naman na napapatunayan din naman natin yan. Lalong-lalo na yung mga
inaakusahan o may mga aligasyong mainstream media na sila nga ay bias. O ito'y sinasabi natin sa mga panukalang ito na alam naman natin yung pinaka nasa likod nito ay ipitin lamang at gipitin at siilin yung malayang pamahayag, lalong-lalo na ng mga DDS vloggers. O kaya binibigyan ko parati ng diin at inuulit-ulit yung maging patas. Dahil kung may parati nasisilip nila na sinungaling, yung mga panig ng Duterte, ay yung loyalista pa paano, yung mga kasinungalingang ginagawa nito. Hindi ba, marami na rin nga ako naipakitang video para sa mga ginagawa din ng mga fake news ng mga administration vloggers na ito. Yung sa akin, ito naman, sabi nga panukala pa, ito nga ano pa lamang to. Kumbaga binubuo pa lang at wala pa namang katiyakan na talagang ipapatupad o mabubuo bilang isang batas. Pero ito rin, maaga ko rin naman na sinasagkaan din na hindi ito talaga lehitimo yung layunin na katulad ng ipinapaliwanag ng congressman na ito, ni Congressman Barbers.